Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy na makukuha natin para sa mga Libra. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Tatlong mystical cards ang nakuha natin. At ang una ay energy. Mas maigi na i-priority mo yung positive energy. Hindi lahat ng tao ay mapapasaya mo. May ibang tao talaga na naghahanap ng kung sino yung masisisi at mahirap pasayahin. Itong card na ito ang nagsasabi na yung pagiging kalma ang makakapagpakontrol sa anumang mahirap na sitwasyon. Yung pagiging kalma ang yung panlaban mo para sa anumang problemang darating. At saka pati na rin sa dalang negatibo ng kapwa mo sa iyo. Itong self-love ang nagsasabi na palayain mo yung sarili mo sa mga negatibo na sitwasyon or person. Hindi naman ibig sabihin yan ay makasarili ka, kundi pagpapahalaga sa sarili. Yung pagiging positibo mo ay maibabahagi mo sa kapwa mo. Alamin naman natin kung ano ang angel number mo. "333. You are a master at diplomacy and negotiation. No doubt about your getting a favorable outcome." Yung galing mo sa pakikitungo sa kapwa at saka pakikipag-usap, ito yung magbibigay sa iyo ng yung pabor na kapalaran. Kaya pinayuhan ka na ng mystical card na i-priority mo yung energy mo, maging kalma at saka pahalagahan ang sarili. Bilang tao, nahihirapan din tayo mag-control kahit na gaano pa kabuti yung puso natin. Lahat naman yan nakokontrol, nakakasanayan, lalo na kung magiging willing ka na ito yung dapat mong gawin sa sarili o kaya sa sitwasyon. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ng tarot cards. Two of Pentacles in reverse, Six of Swords, at the Moon. Pinapahiwatig ng mga cards na may mga sitwasyon, lalo na sa financial, na hindi mo matugunan yung pangangailangan mo. Pwedeng ikaw ito or close sa iyo na nagkaroon ng problema dahil na rin sa panahon ngayon. Sa ngayon, dahil sa nagkakaroon ka ng iba't ibang problema, ang advice ng mga cards ay manatili kang manindigan at saka yung lakasan yung loob mo. Kung ano man yung kinakatakot mo, ito ay nasa isip mo lang. Kailangan mong mag-move forward, ano man yung takot na nararamdaman mo. May mga mission tayo sa buhay natin na kailangan nating harapin na mag-isa. At katulad na sinabi ng angel number mo, may maganda at pabor na kapalaran na naghihintay sa'yo. Kaya kailangan mong magpatuloy. Sa career or negosyo, hindi mo kailangan pagsabayin lahat. Yung kaya mo lang muna yung unahin mo.
para magiging kalma, maisasaayos mo lahat or nasa kontrol mo. Makakamit mo yung goal or success sa trabaho or negosyo. Kahit na may mga taong nagiging sanhi ng problema sa career or negosyo. Nagkakaroon kasi ng miscommunication sa customer o kaya sa trabaho. Ang ilan na nasa relationship, magpapatuloy pa rin ang relasyon nyo ng person mo. Pero dahil sa busy ka or yung person mo, ito yung iwasan mo na yung feelings nyo sa isa't isa ng person mo ay magkalayo para makaiwas sa pagdududa. Itong The Magician ang nagsasabi na may mga naaalala ka sa nakaraan, yung mga naging tagumpay mo at saka masayang araw. Kasi feeling mo na ibigay mo na yung best mo sa career, sa negosyo o kaya sa relasyon. Kontento ka na sa natatamo mo. Ang gusto mo naman ay yung makapagpahinga. Pero meron pa rin ilang libra na iniisip mo kung ano pa ba yung gusto mong ma-achieve. Kung may iniisip ka patungkol sa karir mo o kaya sa isang desisyon, huwag kang magmadali. Para sa mas magandang desisyon na mabubuo mo. Ang ilang single, ang prioridad mo ay yung karir mo or yung ibang gusto. Pero ito yung time na makakabuo ka na ng mas healthy na relasyon. Kahit na pabor sa'yo yung kapalaran para sa mga single, maging mabusisi ka pa rin sa pagkilala sa potential person. Para mas maging aware ka sa may mabuting intensyon at saka hindi mabuti na person. 5 of Swords, 6 of Wands, at 9 of Swords in reverse. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung noon ay tahimik ka lang, hindi mo sinasabi kung ano yung komento mo, ngayon matututo ka ng magsabi ng kung ano yung nasa isip mo. Malalagpasan mo na kung ano yung mga personal challenges na dumarating sa buhay mo. Makakamit mo na yung tagumpay na inaasam mo. Merong leadership, stability. Matutuwa yung mga taong totoong sumusuporta sa iyo. Naka-2 cards ka na para sa magandang oportunidad. May problem ka mang pinagdaraanan, hindi ito ganon ka-intense. Sa financial, kung nagkaroon ka ng maling desisyon, ito na yung panahon para maitama mo ito. 2 cards na yung nagsasabi niyan para hindi maapektuhan kahit yung kalusugan mo. May mga oportunidad at saka babalik muli yung maayos na estado mo sa financial. Ang ilang single, pagkatapos ng toxic na relasyon na dinanas mo, meron ng person na tutupad ng pangarap mo sa love. Itong Ace of Cups ang nagsasabi na ino-open mo na yung sarili mo para sa bagong matututunan, experience, at saka abundance na darating sa buhay mo. Pangatlong card na ito na nagsasabing maging kalma sa sitwasyon kahit gaano man kahirap yung kinakaharap mo. Ituloy ko na para sa mga single na yung potential person na magseseryoso sa iyo, makakasunod ka sa kanya. Mas i-welcome mo na yung positibo at saka happiness sa buhay mo. Para sa ilan na nasa relationship, ang ilan sa inyo mas lalo kayong nagtatalo ng person mo at saka nakumpirma mo kung ano talaga yung totoong problema ng relasyon nyo.
Yon ay ang betrayal. Magiging skandalo din ito. Nakabaliktad lahat ng cards mo. 5 of Pentacles in reverse, 9 of Pentacles in reverse, at the Fool in reverse. Paulit-ulit na yung mga sinasabi ng cards kasi naka-4 na cards ka na para sa matatapos na kung ano man yung journey na tinatahak mo sa buhay or mga problema na kinakaharap mo. Meron ng positibong mangyayari sa buhay mo. I-release mo na yung mga negatibong nangyayaring sitwasyon or person. Para meron kang matutunan at hindi na paulit-ulit yung mga negatibong sitwasyon. Mahihirapan kang baguhin or kumbinsihin yung taong nakapagdesisyon na sa maling gawain. Mas pagtibayin mo yung sarili mo kasi mas maraming positibo at magandang kapalaran na mangyayari sa iyo. At saka message din ito ng spirit guide mo na yung pagiging kalma at gagamitin mo yung kaalaman mo sa paglaban mo sa situation. Dahil sa kalusugan mo, i-maintain mo na healthy ka, may self-control at saka disiplina. Mas piliin yung healthy na lifestyle at saka mag-ingat sa aksidente. Ang ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na pati ikaw may hila sa skandalo na ginawa ng person mo. Pinagbibigyan mo yung person mo pero nakikitaan mo na walang progress yung relasyon nyo or hindi siya nagbabago. Kaya hindi ka na rin sure kung ano ba yung patutunguhan ng relasyon nyo. Kung hanggang saan kaya mong matiis yung nangyayari sa relasyon. Ang ilang single, mas pipiliin mo na yung positive at saka happy na sitwasyon. Matutunugan mo rin kung sino yung mga taong tapat ang intensyon sa iyo. Ito naman yung final card, 2 of Swords. Itong card na ito ang nagsasabi na magkakaroon ka ng napaka-importante na desisyon. At saka ready ka na rin sa kung ano yung magiging resulta ng mga desisyon mo. Merong oportunidad na darating sa buhay mo. Pwedeng patungkol sa love, sa career o kaya sa negosyo. At samantalahin mo yung pagkakataon na ito na malaman kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Umpisahan mo na kung ano talaga yung goal na gusto mong tahakin sa buhay. At saka ituloy ko lang para sa mga ilang single na yung positive energy mo ang makakapagpa-attract sa swerte o kaya sa person. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Sagittarius, Pisces, at Capricorn. Ito naman yung posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. Y, D, W, Q, U, C, Z, J, B.